kapuso at mga kabarangay, hindi na natin patatagalin pa, umpisahan na natin ang ating istorya. Kaya naman ikaw, sit back and relax ka lang dyan dahil heto na ang ating radyo nobela. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hindi madaling mag-ghost o bigla na lang maiwan sa ere nang wala man lang klarong dahilan. Pero mas masakit kung ipapamukha pa sa'yo na ikaw ang mali kahit sila naman itong may pagkukulang. Ikaw ba, kabarangay? Nag-ghost lighting ka na ba? Dear Sexy Inday, ako nga pala si Carla, 30 anyos na. Dahil umabot na ako sa ganitong edad, kaya kabado na ako kung makakasabay ko ba ang mga kabatch ko na magpakasal at bumuo na ng pamilya. Ang hirap lang talagang maging babae. Palagi kang may hinahabol na oras. Lugi talaga. Sabi naman, huwag mapapressure. Pero aminin man naming mga babae o hindi, andun talaga ang pressure sa amin. Ay, hindi ko ramdam yung pressure, 21 pa lang ako. Panay ang punta ko sa simbahan, mga kabarangay, para ipagdasal na sana paratingan ako ni Lord ng The One para sa akin. Yung tatapos na ng lahat ng pagiging bitter ko. Yung maipopost ko sa social media para ipagyabang. Ayoko nang maging taga-sana all na lang sa mga romantic post ng mga kaibigan ko. Dapat ako rin naman ang makaranas nito. Hanggang sa narindi na rin siguro si Lord sa akin, Sexy Inday. Pinadalhan na niya ako ng lalaki. Si Nathan, gwapo at mukhang malinamnam. Ang issue lang, mas bata siya sa akin ng 5 taon. Ay nako, kabagin ka sana sa kakahagik-gik mo dyan. Inggit ka lang kasi meron ang nagagalit kapag hindi ako kumakain. Sus, sa simula lang yan no. Kapag tumagal na kayo, wapakals na yan kahit magka-ulcer ka pa. Wala talagang sinabi ang isang sako ng ampalaya sa kabiteran mo. So ano, gusto mo na nga yung si ano ulit pangalan nun? Nathan kasi. Ilang beses ko nang inulit ang pangalan niyo sa'yo Nathan? Nathan ka mo? Naku, pangalan din ng babaero yan eh. Ghost fighter din yan. Anong ghost fighter? Eh di yung mahilig mang ghost. Hoy, wag mong gawing basehan ng pangalan sa ugali ng tao Sige nga. Kung totoo yan, bakit lahat ng lalaking may letter N sa pangalan manloloko? Hoy, wag kang ganyan. Napapraning tuloy ako. May dapat ka bang ikapraning kay Nathan? Hindi ko pa nga alam Pero kasi, ang bilis ko nang ma-fall sa kanya. Di ba mali yun? Tsaka, grabe ng kilig ko Sabi nila kapag kinilig ka raw ng sobra sa isang tao sa unang pagkakakilala nyo pa lang, red flag daw yun. Oo nga, alam ko yan. Dapat kalmado ka raw. Doon mo malalaman kung siya na nga yung the one. Gusto ko si Nathan na yung the one sa akin Tsaka feeling ko siya na talaga yun. Sa kanya ko lang kasi na-feel to Tsaka parang gusto ko nang baguhin yung masasama akong ugali para hindi niya na ako iwan. Ay nako girl, sa simula lang yan. Puro ka naman simula paano kung si Nathan na pala talaga yung regalo ni Lord sa akin, Tapos tinalikuran ko lang dahil naniwala ako sa'yo na sa simula lang siya magaling. Alam mo Carla, ikaw lang ang nakakaalam kung sa tingin mo okay ang si Nathan. Ano bang ugali niya? Ano bang nagawa niya para sa'yo para masabi mo na siya na talaga? Nilibre niya ako sa date namin. Girl, siya naman talaga dapat yung manlibre dahil siya yung nag-aya sa'yo, no? Tsaka nililigawan ka niya O sige, ito.
Lagi siya nakikinig sa mga sinasabi ko. Alam kong nakikinig siya kasi nung nagtatanong ako tungkol sa mga sinabi ko sa kanya, nasagot niya lahat ng tama. Aba, so nagpa-quiz ka pa nga sa first date nyo. Iba rin talaga tong si Madam, no? Oh, ito pa. Funny din siya. Ay, girl, wait, makinig ka. Red flag yan. Kapag funny daw yung lalaki, maraming babae. Okay na siguro yun, no? Kaysa naman manlalaki siya. Sa bagay, may point. Teka, paano ko ba malalaman kung siya na? E di sa mga next dates nyo. Sa una kasi, syempre, hindi pa makikita yung red flag. Kailangan best foot forward palagi. Girl, abang ka lang, lalabas din yung baho niya. At kapag nangyari yon, i-check mo kung kaya mo ba siyang pakisamahan o hindi. Kung hindi, edi goodbye. Mga kabarangay, napa-overthink ako sa sinabi ng best friend kong si Jill. Paano kung sa simula lang magaling si Nathan? Tama naman si Jill. Sa ligawan, best foot forward lagi ang mga lalaki. Paano ba naman mapapasugot yung babae kung puro red flag na agad ang ibabandera ng mga lalaki, hindi ba? Pero kasi, gusto ko talaga itong si Nathan, Sex Inday. Malaki ang potential niyang maging the one sa buhay ko. Lagi akong sawi sa pag-ibig. Never kong na-experience ang first year anniversary. Sa edad kong to, pinakamatagal na relasyon ko ay umabot ng 11 months at 2 days. Hindi man lang umabot ng 1 taon, hindi ba? Hiniwalayan ba naman ako agad kasi sabi niya, gusto niyang maging seminarista. Pinalaya ko naman kasi akala ko totoo. Tapos, malalaman ko lang after 2 months na nililigawan na niya yung ka-office mate ko noon sa trabaho. Late ka. Pasok. Sorry, Nathan, ha? Hindi ko kasi agad nabasa yung message mo na pinapapunta mo ko rito, eh. Mukha namang sinasadya mo na hindi basahin agad ang messages ko eh. O hindi naman, ah. Online ka magdamag, pero late ka nagsisin sa messages ko. Tagal mo pa mag-reply. Uy, nagtatampo ka ba? Ngayon alam mo na ang feeling ko kapag hindi mo ako nire-replyan. So gumaganti ka. Hindi naman sa ganun. Ganun yun. Ang childish mo. Ano ka, high school? So ano, pinapapunta mo lang ako rito para awayin ako? Pinapunta kita rito kasi ang kulit-kulit mo. Palagi ka nagme-message sa akin para makipagkita sa'yo. Tapos ngayon pumayag ako, tsaka ka naman magpapakita ng attitude mo. Uy, pasintabi lang po ha, Nathan. Halos 3 buwan ka ng lulubog lilitaw. Hindi ko alam kung ano bang meron tayo. Bakit? Ano bang meron tayo? Ay, buti na tanong mo. Kasi yun nga, naguguluhan na rin ako eh. Ano ba tayo ha? Ano ba ako sa'yo? Puro ka tanong. Minsan na nga lang tayo magkita, uunahin mo pang i-confront yung mga issue mo. Wow, eh di nabaligtad na naman ako ngayon. Masama bang magtanong para maliwanagan naman ako? Kasi ilang buwan na rin naman na siguro tayo magkausap. Pero hindi pa rin klaro sa akin kung saan ba ito pupunta, ha? Ginagawa na natin yung mga ginagawa ng mga magkakarelasyon eh. Pero nasan ba yung label? Ilang buwan pa lang tayong nagde-date? Naghahanap ka na agad ng label? Di ka ba nahihiya niyan? Masyado ka nagmamadali. 30 na ako, Nathan. Talagang magmamadali na ako. At 25 lang ako. Di ako pwedeng basta-basta na lang pumasok sa relasyon, no? Ayoko magmadali. Marami pa akong dapat gawin sa buhay ko. Bakit? Ikaw lang ba? Parehas lang naman tayong marami pang dapat gawin sa buhay ah. Pero ako, nagbigay ako ng space para mapasok ka sa buhay ko at schedule ko. Eh ikaw, bakit? Sa simula mo lang ba ako binigyan ng time, ha? Alam mo naman na siguro yung ibig sabihin ng adulting, di ba? Marami na tayong responsibilidad sa buhay. Sana maintindihan mo na hindi lang puro landi ang inaatupag natin. Eh di sana hindi mo na lang ako nilande kung isasampal mo lang din sa akin yung adulting na yan. Nananahimik ako rito tapos ikaw tong manghaharot sa akin. Tapos ngayon na ganito na tayo, ako yung nagmumukhang masama at clingy dahil humihingi ako ng time sa'yo. Mali ata na pinapunta pa kita rito eh. Sinira mo lang yung araw ko. Mabuting at pumunta ako rito ngayon kasi pwede na natin mapag-usapan yung matagal mo nang iniiwasan. Kaya sumagot ka, Nathan. Anong balak mo sa atin, ha? Sinuko ko ng bataan. Nakwento na kita sa mga kaibigan ko. Kilala ka na rin ng pamilya ko kahit hindi ka pa nila nakikita. Malaki nang nalugi ko sa emotional investment ko sa'yo, Nathan. Pakiramdam ka naman. Sana natin pag-usapan to kapag mahinahon ka na.
Yung makipagtalo kapag sabog ang emosyon ng taong kaharap ko. Para kang tanga. Sino ba nagpasabog ng emosyon ko, ha? Di ba ikaw naman? Tagal ko nang kinimkim to eh. Kaya sabog o hindi yung emosyon ko, sumagot ka na sa mga tanong ko ngayon na. Hindi ako sasagot dahil mature akong tao. Mature? Ikaw mature? San banda? Hindi mo nga ako mabigyan ng clarity sa sitwasyon natin ngayon eh. Tapos sasabihin mo mature ka? Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita papatulan kasi ikaw ang mali rito. Hindi ko ibababa ang sarili ko para sa kabaliwan mo. At ako pa tong baliw ngayon. Bakit hindi pa ba obvious? Tingnan mo nga kung paano ka umasta. Para kang psychotic. Paano na lang pala kung pumayag ako maging girlfriend kita? Eh di ako pala tong kawawa. Okay. Yun na. Klaro na sa akin. Thank you ah. Thank you at sinayang mo yung oras ko. Ayoko na. Hindi na ako manghihingi ng label sa'yo. Kaya wag ka na magpaparamdam sa akin. Kakalimutan na kita. Teka lang, Carla. Teka lang. Sandali, pag-usapan natin to. Kanina ko pa gusto makipag-usap sa'yo eh. Pero ikaw tong panayang ikot. Wag ka na magpaparamdam sa akin. Simula ngayon, kakalimutan na kita. Nakakasama ng loob ang mga sagutan namin ni Nathan. Tama ba naman yun? Walang direksyon kung saan kami pupunta. Parehas sila ng mga linya ng mga lalaking hindi ready sa commitment. Ito na nga ba ang sinasabi ni Jill, Sexy Inday? Lumalabas na ang red flag. Pulang-pula ang kulay. Dapat matauhan na ako, hindi ba? Pero hindi. Pinagpatuloy ko pa rin ang paghabol kay Nathan. Kahit napapansin kong paunti-unti na ang paglayo niya. Kabado ako noon dahil halos hindi na siya nagpaparamdam unless ako ang unang magme-message. Hanggang isang araw dumating na ang kinatatakutan ko. Tama nga si Jill. Ang mga lalaking may pangalan na Nathan, Sexy Inday at mga kabarangay, sila yung mga tao na magaling talaga sa pang-ghost. Bongga ka, Day. Kasama si Sexy Inday. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Sexy Inday at mga kabarangay, tuluyan na akong ginost ni Nathan. Matapos ang lahat ng pangunawa ko sa kanya, ganun lang ang isinukli niya. Panay ang message ko sa kanya sa social media accounts niya. Wala siyang reply, kahit online naman siya. Eh bakit kaya hindi na lang niya ako i-block para alam ko na, hindi ba? Panay ang post ko ng stories at my day, pero never niyang vinew. Mas lalo akong nanggigil. Lahat na rin ng mutual friends namin, minessage ko na. Pasimpleng nangungumusta. Kunwari, kalmado lang ako na hinahanap si Nathan para hindi ako intrigahin. Kaso wala akong napala. Lahat sila walang alam kung nasaan si Nathan. Hanggang isang araw, sumabog na ako, Sexy Inday. Minessage ko na ang best friend niyang si Kaloy. Hindi ako nireplyan nung una. Kaya ang ginawa ko, inabala ko na. Tinawagan ko na, mga kabarangay. Hello, Kaloy. Makaate ka naman dyan. Carla na lang. Sige. Ano yun? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi mo man lang sinasagot. Sorry ate. Sorry Carla kasi nasa MRT ako kanina eh. May problema ba? Nako, meron. Yung kaibigan mong si Nathan, nasa na yan, ha? Bigla na lang siya nawala. Hindi na nagpaparamdam sa akin. Si Nathan. Ano eh, isang beses ko lang nakita. 2 weeks ago pa yata yun. Oo, saglit lang din. Alam mo, gusto kong maniwala eh. Pero bakit
tunog pinagtatakpan mo siya? Asan ba talaga siya? Ikaw na lang kaya mag-message, ate. Carla. Tatawag ba ako sa'yo ngayon kung nagre-reply siya sa akin, ha? Huwag ka sa akin magalit. Hindi naman ako si Nathan eh. Sorry. Sorry, ni-stress na kasi ako dyan sa kaibigan mo eh. Ginost na lang niya ako bigla. Di naman tama yun. Ayokong makisawsaw dyan sa issue niyo, Carla. Siguro mabuti pa puntahan mo na lang siya sa bahay niya. Ginawa ko na. Ilang beses pa nga eh. Pero mukhang wala naman dun. O kaya, nandun nga, pero ayaw lang akong pagbuksan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung anong... Wala kang kwentang kausap, Kaloy. Sasayang lang ako ng oras na tawagan ka. O teka, bakit parang ako may kasalanan dito? Ikaw na nga itong humihingi ng pabor sa akin. Humihingi nga ako ng pabor, pero pinagbigyan mo ba? Hindi naman, di ba? Bakit ka atungal dyan? May gagawin pa pala ako. O sige, gumaya ka na dyan sa kaibigan mong ghoster. Parehas lang kayong dalawa. Walang magtsatsagang babae sa inyo kasi... Kaloy? Hello? Hello? Hindi pa ako tapos manermon. Kaloy? Hello? Ano na naman ba yan, Carla? Sa banyo palang dinig na kita. Hindi mo pa rin ba titigilan yung kakahabol kay Nathan? Di ko naman sinahabol eh. Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Lahat na ng kaibigan at kamag-anak ni Nathan, ginugulo mo para hanapin siya. Kulang na lang pati PE instructor niya nung college, guluhin mo na rin. Gusto ko lang naman makahanap ng sagot eh. Bakit ba kasi bigla na lang siyang nawala? Alam mo, hindi ka makakakuha ng sagot sa taong tumatakas. Obvious naman eh, tinakasan ka na ni Nathan. Tanggapin mo na yun. Matapos niya akong i-gaslight. Tapos siya pa yung biglang manggughost. Alam mo, may tawag dyan yung mga Gen Z eh. Ano ba yun? Ghostlighting. Ayun, tama. Nabasa ko yan sa social media. Yan yung pinaka-latest trend ngayon. Iga-gaslight ka muna para bawas guilt, tapos saka ka i-ghost. Ganyan na yung mga exit-exit ngayon. Sobrang duwag naman pala nung Nathan na yun. Alam mo naman kung sino siya. Di naman siya katangkaran. Di na naman siya ganun kayami. Ay naku, yun naman pala eh. E di yan na yung gawin mong mantra araw-araw. Isipin mo lagi yung mga kahinaan niya para maka-move on ka na sa kanya. Hindi yung pati sarili mo, iga-gaslight mo para lang ma-validate yung kabaliwan mo sa kanya. Ghostlighting. Yun pala ang tawag sa ginawa ni Nathan sa akin. Matapos akong pagmukaing masama, ako pa ang iniwan bigla. Ayos din siya ha. Ang masakit nito, Sexy Inday, para akong nabaliw sa ginawa niya sa akin. Imagine that, minessage ko lahat ng mga kakilala niya namin para lang hanapin siya. Para akong psycho girlfriend, nakakababa ng pagkatao. Hindi naman ako ganito eh. Na-trigger lang ako ng pagiging toxic ni Nathan kaya nagmukha akong clingy at nakakasakal. Kahit sino naman sigurong babae ganito ang gagawin kapag napunta sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi paasahin ka. Wala kang peace of mind. Lagi kang nag-overthink. Yun na ang go signal ko para mag-let go na at mag-move on. Inayos ko ang sarili ko. Ni-reset ko ang kabaliwan ko. Tapos, kung kailan nagsimula na akong kalimutan siya, bigla naman siyang bumalik na para bang walang nangyari sa aming dalawa. Oh, ano nakain mo? Di pa ako kumakain. Kaka-order nga lang Ang natin eh. ibig kong sabihin, bakit bigla kang bumalik? Bakit? Namiss mo ba ako? Nawala ka lang, kumapal na bigla yung mukha mo. Ay, ano ka ba naman? Umamin ka na.
Namiss mo ako, no? Alam mo, ikaw! Offensive. Namiss mo nga ako. Bakit ba bigla kang bumalik? Ayaw mo? Bakit pa hindi mo masagot ng diretso ang tanong ko? Kasi nahihiya rin ako sa ginawa ko eh. Biglang nipis ng muka. Tapos ganyan na magiging reaksyon mo sa sagot ko. Ang hirap talaga maging honest sa'yo eh. Kaya kita ginost eh. Di ka nga naging honest sa akin eh. Paligoy-ligoy ka ng sagot pag nagtatanong ako sa'yo. Kasi alam ko magagalit ka kapag sinabi ko sa'yo yung totoo. Ay, gusto mo pa rin talagang lumusot. Hindi ako nagpapalusot. Nakakainis kaya yung ugali mo. Paano nakakainis? Pinapakita ko lang naman sa'yo na gusto kita. Pero ikaw tong lumalayo. Sino ba kasing hindi lalayo sa'yo? Gusto mo lagi kang ina-update. Ano namang masama ron? Update lang naman ang gagawin. Kung busy ka, di sabihin mo. Hindi yung para akong tanga kaka-check ng phone ko kung nag-message ka ba o hindi. Nakakapraning kaya. Yan, isa pa yan. Masyado kang praning, nakakaumay ka. Napapraning lang naman ako kasi magpaparamdam ka lang kung kailan mo gusto. Inabot ka na ng 1 linggo halos bago mag-reply sa message ko. Tsaka mo lang maiisip mag-reply kapag hindi na rin ako nagpaparamdam sa'yo, ganun. Ay, nagre-reply lang ako kapag chill ka na. Mas maganda kung ganun ka. Agresibo ka kasi masyado, nakaka-turn off. Hindi naman sana ako magiging aggressive kung magsasabi ka lang eh. Kung sasabihin mo sa akin kung anong gagawin mo o saan ka pupunta bago ka biglang mawawala. May intindihan ko naman yun eh. Nako, kilala na kita. Hindi mo ako maiintindihan kasi nga masyado kang clingy. Gusto mo oras-oras kausap mo ako. Hoy, di naman ako ganun. Ganun ka. Mas kilala pa kita kaysa sa sarili mo. Ano ba naman yan? Wala kang self-awareness. Nathan, ganun ba talaga ako? Oo, sobra. Kaya dapat hindi ka na magtaka kung bakit bigla kitang ginost. Ikaw naman tong mali. Pero mas okay kung magpapaalam ka man lang sana Kapag ganyan ang ugali ng tao, hindi deserve ng paalam. Ghosting dapat agad. Mga kapuso, mga kabarangay, bumalik matapos mang-ghost. Yan ang ginawa ni Nathan sa akin. Pagbalik niya akala mo siya pa rin talaga ang biktima. Ako pa rin ang minanipulan niya para magmukhang masama. Ang masakit dito, naniwala ako. Hinayaan ko siyang bumalik sa buhay ko. Baka naman kasi ako talaga yung mali. Baka naman kasi sa pagbalik niya, hindi na siya ulit aalis pa. Kaya naman sobrang naging masaya ako nang muli siyang pumasok sa buhay ko. Akala ko talaga, siya na ang makakasama ko habang buhay. Kaya naman sabik na sabik ako nang bigla ulit siyang nagparamdam sa akin, mga kabarangay. Barangay FM 92.7 forever. 1 sa Baguio. Stronger. Forever. Tayo ay forever para mas masaya together. Dahil para sa akin ay tayo ay forever. Tayo ay forever kahit malayo ay getting stronger. Dahil para sa akin ay tayo ay forever. Barangay FM 92.7 Number 1. Stronger. Habang buhay! Bongga ka, Day. Kasama si Sexy Inday. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo. Nobela. Mga kapuso, mga kabarangay, sa pagbabalik ni Nathan, wala pa ring nagbago. Binabaliwala pa rin niya ako. At ako naman itong si tanga
Nako, go lang ako. Lagi akong nag-iingat sa mga sasabihin ko sa kanya. Lagi akong takot na baka mawala na naman siya. Grabe ang abandonment issues ko. Takot na takot akong abandonahin niya. Nakala mo ang laki ng ambag niya sa buhay ko. Marami na akong napabayaan dahil sa pag-aasikaso sa kanya. Dahil siya lagi ang inuuna ko. Ang trabaho ko, pamilya at si Jill na mismong best friend ko. Hindi na nga ako lumalabas kasama si Jill. Kahit dapat isang beses sa isang linggo ay nagkikita kami for catch-up. Nireplyan niya ang messages niya. Hindi ko na magawa. Kasi panay ang hintay ko sa messages ni Nathan na sobrang dalang kung dumating. Ang ginagawa mo rito? Nabalitaan ko kasi na nakabalik ka na mula Thailand. Kakabalik ko lang kanina madaling araw. Paano mo na lamang nandito ko? Hindi naman kita mini-message ha. Ayun, nakibalita ako kay Kaloy. Nag-post ka na raw sa Facebook mo na andito ka na sa Pinas. Kaya pala. Nita naman kasi, i-accept mo na kaya ang friend request ko. Para naman hindi ka na magulat kapag bigla akong sumusulpot dito sa bahay niyo. Hindi pa kasi ako nakakapag-check ng mga friend request ko eh. Busy ako. Okay lang yun. Kahit next week na lang. Uy, hindi mo ba ako papapasukin? Kwentuhan mo naman ako sa nangyari sa'yo sa Thailand oh. May pasalubong ka ba para sa akin? Teka, ang dami mong tanong. Sorry, baka nga pala may jet lag ka pa. Na-experience ang jet lag? Hindi ka naman makaka-experience ng jet lag mula sa Pinas hanggang sa Thailand. OA mo. Siyempre, nagjo-joke lang ako, no? Ikaw naman, Nathan. Masyado kang seryoso. Paano kasi bigla-bigla kang susulpot dito nang walang pasabi? Paano? Hindi ka na naman kasi nag-reply sa mga chat ko sa'yo eh. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin. Baka mamaya biglang i-ghost mo na naman ako. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng oras para sa sarili ko? Ano yun? Gusto mo ba lagi ako nakadikit sa'yo? Ganon? Hindi naman ganun ang point ko. At least man lang sana magsabi ka kung nasan ka man o kung bakit hindi ka makakapag-reply sa mga chat ko. Kasi may time ka nga mag-post sa social media oh. Pero pagre-reply sa chat ko, wala. Ilang segundo mo lang naman gagawin yun eh. Yan. Kaya ayokong i-accept yung friend request mo eh. Tapos tatadtarin mo ako ng mga ganyang tanong. Nakakapagod. Wag mo namang sirain ang mood ko. Sige na, sorry na. More than 1 week ka na kasing hindi nagre-reply sa akin. Akala ko talaga, ginost mo na naman ako eh. Ganyan pa rin ba ang tingin mo sa akin? Ha? Feeling mo, i-ghost pa rin kita? Ganon? Sige. Total, ganyan naman ang tingin mo di gagawin ko na lang. Uy, wag naman Nathan. Na-trauma lang naman ako sa nangyari noon. Inaaral ko pa lang ulit kung paano ako magtitiwala na hindi ka mangiiwan sa ere. Yan! Nanggigil trip ka na naman. Hindi ganon. Pinapaliwanag ko lang sa'yo yung nararamdaman ko. Ginagaslight mo pa ako. Para ako yung magbukang mali. Teka, mali. Minamanipulate mo ako para ako yung magmukhang mali. Okay, sige. Kung yan ang tingin mo, sorry. Hindi ko talaga sinasadya yun. Ano, okay na ba tayo? Umuwi ka na lang muna sa inyo. Hintayin mo na lang kung kailan ako ready magparamdam ulit sa'yo. Huwag mo akong pilitin kung ayaw mong i-ghost ulit kita. Ewan ko kung dala lang ng pagod papunta sa bahay niya o talagang pagod na ako sa nangyayari sa aming dalawa. Para akong asong humahabol sa kanyang amo. Wala na ako halos natitirang respeto sa sarili ko, Sexy Inday, dahil sa ginagawa ko para kay Nathan. Durog na ang pagkababae ko. Tapos, ako pa tong tatakutin niya palagi kapag kailangan ko ng assurance at clarity. Palagi na lang niyang pinangtatakot sa akin na i-ghost niya ako.
Siyempre takot ako doon. Kaya magsusorry ako at nagpa-promise na hindi na uulit. Pero makalipas lang ang ilang araw, inulit na naman niyang i-ghost ako. Binababa ko lalo ang sarili ko. Pabalik-balik ako sa building kung saan nandun ang office ni Nathan. Kailangan ko siyang makaharap pero hindi ko siya natsyempuhan. Hanggang ibang tao ang humarap sa akin na nagbigay ng clarity sa dapat kong gawin. Nagpunta ako noon sa office ni na Nathan. Empleyado mula sa katabing kumpanya ang nakapansin sa akin na panay ang silip at kanina pa nag-aabang sa labas ng opisina. Dash ang pangalan ng babae. Sinabi ko nga sa kanya ang pakay ko at doon na niya ako inayang magkapi sandali sa katapat lang ng building. Two years ago nung naging kami ni Nathan, ayaw ko sana siyang patulan kasi mas matanda ako ng 5 years. Kaya lang, mabulaklak ang dila ng bagets eh. Ayun, nakuha niya ako. Hala, pareho tayo. Pareho din ba tayo na palaging ginagaslight at ginughost kapag napapansin na natin yung commitment issues niya? Pareho ulit. Hindi pa rin talaga siya nagbago. Alam mo bang binaliw ako niya noon? After niya akong i-gaslight, saka niya ako i-ghost. Siyempre ako naghahanap ako ng sagot, ng closure. Kaso madamot ang walang yung lalaki na yan. Kapag bumabalik siya at nagtatanong ako, babalik ta rin niya ako. Magmumukhang ako yung masama. At napaniwala ka rin ba niya na ikaw ang mali? Oo naman. Ikaw din ba? Oo eh. Sabi ko na nga ba. Alam mo bang dahil sa trauma ko sa kanya sa pang-ghost niya, humanap ako ng trabaho malapit sa kanya? Sa kaparehong building. Para lang mamonitor ko siya palagi. Para wala na siyang chance na i-ghost ako. Ganun ako kapraning sa ginagawa niya sa akin noon. Kala ko makakatulong yun eh. Pero ang walang hiyang Nathan, kahit nasa kabilang office lang ako kaya pa rin niya akong i-ghost. Alam mo bang kahit nasasalubong na niya ako noon, dead ma siya sa akin? Naakala mo kaluluwa lang ako na dumaan. Ganon kademonyo yung taong yun. Hindi ko nga maintindihan kung bakit di pa rin lumilitaw yung sungay at buntot niya. Alam mo ba, naisip ko ring mag-resign sa work ko para lumipat sa mas malapit na office sa kanya. Mabuti na lang pinigilan ako ng best friend ko. Maswerte ka nga at meron kang best friend na pumipigil sa katangahan mo eh. Eh ako wala. Kaya natagalan bago ako matauhan. Kaya kung ako sa'yo, bago ka mabaliw dyan sa ginagawa ni Nathan, mag-let go ka na. Unahin mo ang sarili mo. Hindi naman siya katangkaran para mabaliw ka ng ganyan, no? Alam mo, yan din ang sinabi ko noon. Pero seryoso ha, yung mga ganyang lalaki, hindi matututo hanggat merong mga babaeng nang tolerate sa katoksika nila, sa commitment issues nila. Akala ko kasi, mababago ko siya eh. Girl, hindi magbabago ang isang lalaki dahil gusto mo lang. Dapat gusto rin niyang magbago. Obviously, ayaw niya. So bakit ka pa maghihintay? Kaya tapusin mo na yung I can fix him na mindset mo. Napaiyak na lang ako, Sexy Inday at mga kabarangay. Tama si Dash. Kailangan ko nang tapusin ang I can fix him mindset ko. Hindi ko na kayang ayusin si Nathan. Hindi ko naman siya obligasyong ayusin. Siya dapat ang gumagawa noon para sa kanyang sarili. Kaya nung araw na yon, mga kabarangay, naisip ko tama na. Sino ba siya para ganunin ako? Pagkahiwalay namin ni Dash, agad kong blinok si Nathan. Sinimulan kong ayusin ang sarili ko na sinira niya. Makalipas ang ilang buwan, gumawa siya ng bagong social media account niya para i-message ako at kumustahin. Ang kapal ng mukha niya. Blinak ko ulit at hindi na nireplyan. Bahala siyang mag-overthink. Siya naman ngayon ang gagawa nun. Tapos na ako sa ganon. At yun na nga po,
ang nangyari sa akin. Hanggang ngayon, kapuso at kabarangay, hinahanap ko pa rin talaga ang totoong worth ko. Pero umaasa ako na malapit ko nang matagpuan yun. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking liham. God bless po sa lahat ng bumubuo ng inyong programa, Sexy Inday. At sana maraming natutunan ang inyong mga tagapakinig sa aking kwento. Ako po ang inyong forever kapuso at inyong habang buhay na kabarangay, Carla.